Alam niyo po ba mga kababayan na ito pong si Vice President Sara Duterte ay tinawag pong krungkrong ni former Senator Trillanes dahil nga po mga kababayan, hinihinala ni former Senator Trillanes na si Vice President o si Sara Duterte po ang nasa sa likod ng paglabas nung 18 Marines mga kababayan kuno at netong si Attorney Baligod na halatado namang nagsisinungaling base po sa mga aligasyon nito kay former Senator Trillanes at doon po mga kababayan sa ating presidente kay PBBM. So ngayon, kung pakikinggan po natin ito mga kababayan na ito, nakita po nating balita, sabi po dito sa Billionario News Channel, Antonio Trillanes tinawag na krung-krung si VP Sara Duterte. Bakit nga ba mga kababayan na ito? Pakinggan po natin. Ibinibintang ni former Senator Antonio Trillanes kay VP Sara ang paglabas ng mga dati umanong bagman ni Saldico. Para kay Trillanes, wala na sa tamang pag-iisip. Tsaka balita ko mga kababayan, yung mga bagman parang paunti na ng paunti Yung 18 ex-marine mga kababayan, parang yung iba ayaw na po atang sumama sa laban na pinlano ni Mike Defensor. Ano po kasi alam nyo naman mga kababayan na talagang una pa lang nagsisinungaling na at una pa lang halatado na nagawa-gawa lamang po yung mga aligasyon na ibinabato po nila laban sa ating presidente at laban din doon sa ibang mga politiko mga kababayan na wala naman talagang kinalaman doon po sa sinasabi nilang pagtanggap ng pera na mali-maleta. So ngayon, kung titingnan nyo rin mga kababayan, ako talaga lagi kong sinasabi sa inyo una pa lang na dapat talagang mapabalik na ng Pilipinas itong si Saldico at siya talaga ang pitpitin mga kababayan para itugan niya yung mga kasama po niya. Kasi sa totoo lang hanggat nasa malayo itong si Saldico, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit gumagawa na lamang po ito ng kwento para idein yung mga taong wala naman talagang kinalaman. Kasi nga mga kababayan, kung itong si Saldico habang nagtatago ay kinakausap ng mga tao na may galit sa pamahalaan ni PBBM at may galit kay PBBM, natural na mag-iiba mga kababayan ang sinasabi nito at palalabasin nito na siya ay inosente at ang may kasalanan, yung mga taong wala naman talagang kasalanan. So ngayon ito ay play po natin. Ang bise. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. May diferensya sa pag-iisip. Ganyan inilarawan at tila kinutya ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yan na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito. Nabibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Dagdag na rin umano rito ang mga video na inilabas. Tsaka mga kababayan, siguro naman lahat kayo napansin nyo na nung nag-file ng kaso si Sara Duterte laban po kay Madriaga, alam nyo mga kababayan, tinatanong siya ng mga media, ng mga reporter kung bakit siya nag-file ng kasong perjury dito po kay Madriaga. At mapapansin nyo mga kababayan, nung ina-ambush interview na siya, lagi niyang itinuturo yung abogado niya at umiiwas siya mga kababayan sa mga simpleng tanong ng media. Kung doon pa lang mapapansin nyo na hirap na etong si Vice President Sara Duterte, paano pa kaya magiging boses ng Pilipinas yan kapag ka nasa mga ASEAN Summit, kapag ka nasa mga bilateral summit mga kababayan. So paano pa magiging boses ng Pilipinas yan? Di lalo na mga kababayang nagkandalubog-lubog at nagkandahirap ang Pilipinas kapag kaya ang naging presidente. Kasi kung ngayon pa nga lang inutil na mga kababayan at ayon nga kay former Senator Trillanes may pagkakrong-krong, paano pa kaya kapag ka naging presidente pa yan? So ngayon ituloy pa natin. Ng pangalawang Pangulo, kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya giit ni Trillanes. Bottom line, she is unfit to hold public office and more so, she is unfit to be president of the country. Tingin din ng dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang paglabas ng aligasyon ng umani dating Ito mga kababayan, pakita ko lang sa inyo, baka sabihin ng iba, yung kinuwento ko sa inyo kanina, wala namang katotohanan at gawa-gawa lamang. Ito sabi ko sa inyo, wag yung tinatanong si Sara Duterte ng walang script. Talagang ganito ang mangyayari mga kababayan. Ito ito. Pakinggan nyo tong mabuti at panoorin nyo. Yan.
Para ano lang, mabilis lang po na, ano lang pong, ano ma'am, bakit ngayon lang kinagsampa ng kaso ng perjury? Sagot ako dyan. Sige, pero Vice, ano pong ano, reaction lang sa mga, sa impeachment, sa House hearing po ngayon ma'am? Doon, tumakas na. Ayan o. Para ano lang, mabilis lang po na, Mabilis lang yung tanong bakit nagsampa ng kasong perjury laban po kay Madriaga. Di ba? Ito nga yung sinasabi mga kababayan na huwag tatanungin si Vice President Sara Duterte kapag ka walang script. Dahil hindi po siya sanay mga kababayan at hindi niya po masasagot yung mga katanungan po ninyo. Ayan o. Kita nyo mga kababayan ha. para ano lang, mabilis lang po na, ano lang pong, ano ma'am, bakit ngayon lang kinagsampa ng kaso ng perjury? Sagot ako dyan. Sige, pero Vice, ano pong ano nyo, reaction lang sa mga, Napakadali lang ng sagot dyan. Di ba mga kababayan, ang sasabihin niya lang ganito. Dahil hindi naman totoo yung mga isinasaad niya sa kanyang sinumpaang salaysay. At gawa-gawa lang lahat yon laban sa akin. Ganun lang mga kababayan kasimple yung isasagot mo. Pero hindi mo pa masagot-sagot. Paano pa kaya kapag ka naging presidente ka na? sa impeachment, sa House hearing po ngayon ma'am? Grabe to mga kababayan. Napakatindi po nito. Anyway, tuloy pa natin mga kababayan yung balik tayo dito. Tanggalin muna natin yan. Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong Sabi ni Pinay Ito, baka di naman alam kung ano ang perjury. Abogado daw siya mga kababayan eh. 'Di ba nag-aral sa law school itong si Vice President Sara Duterte? Baka hindi niya alam yung imposibleng hindi niya alam yung kaso kapag ka nagsisinungaling sa kanyang affidavit. 'Di ba? Kapag kapalpak at sabla yung sinumpaang salaysay. Imposibleng hindi niya alam yung perjury. 'Di ba mga kababayan? Napakasimple lang ng pwedeng isagot pero kita nyo tinatakbuhan niya yung mga tanong ng media. Alam nyo mga kababayan, ganito yan. Ang siguro yung sinasabi ng iba, malakas daw si Sara sa survey. Ang sentimiento daw ng taong bayan ay suportahan itong si Sara dahil tatak Duterte daw. Pero maniwala kayo sa hindi mga kababayan, kapag ka nagkaroon na ng halala ng eleksyon at hindi po siya naglatag ng kanyang plataforma sa mga debate mga kababayan, maniwala kayo sa kangkungan pupulutin yan. Kasi ang tinitingnan ng taong bayan dito yung plataforma ng isang tumatakbong presidente pagdating ng na siya ay nanalong presidente mga kababayan. Kasi 'di ba, alam naman natin mga kababayan na kapag ikaw ay tumakbo sa pagka-presidente para kang nag-a-apply ng tiwala sa taong bayan. 'Di ba tiwala ng taong bayan yung kukuhanin mo kung wala kang plataforma, paano ka susuportahan ng mga kababayang Pilipino natin kung ngayon pa lang nakikita nila na bobo ka? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga. Oy, Mama Net, thank you po sa pakapit po Krong-krong versus Sentry. Kaya nga di ba? Karapat-dapat na manatili as Vice President. Wala pang sagot sa ngayon si VP Sara sa mga patutsada ni Trillanes. Para sa agenda ay Saya Mira Fuentes. Abante. Ang isa pa dyan, mga kababayan, di ba, kung makikita nyo, tinawag ni former Senator Trillanes na krong-krong. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga kung ano-ano ang sinasabi, mga kababayan, at hinihinala din ni former Senator Trillanes na ito pong paglabas ng 18 Marines, ang nasa sa likod po niyan, mga kaalyado talaga ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo rin yung pahayag dito ni Panelo kay Senate Pro Tempore Ping Lacson at dito po kay Ombudsman Rimulya, sinasabi niya lagi na mag-imbestiga na lamang po muna daw bago daw po magsalita tungkol daw po dun sa ex-Marine. So ngayon, pinapatunayan na mga kaalyado ni Duterte na totoo ang sinasabi nung 18 ex-Marine. Kahit huling-huli na naman na nagsisinungaling sa isang interview. So ngayon, ito pakinggan nyo.
Mahirap daw pasinungalingan ang mga alegasyon ng mga umano'y ex-Marine ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. May banat din siya kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Ombudsman Boying Remulla. Kumisan, maiirita ka eh. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Di mag-imbestiga kayo bago kayo magsalita. Tila naiirita na si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Ombudsman Boying Remulla. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Lacson kung logically at mathematically possible ang akusasyon ng 18 nagpakilalang ex-Marines na konektado raw kay Zaldico. Eto mga kababayan kung nanonood man sa atin si Panelo, makinig ka Panelo, mamaya ipapakita ko sa iyo na fake news talaga at sinungaling talaga etong mga lumabas na 18 ex-Marine. At nagsisinungaling din etong si Atty. Baligod. Mamaya papakita ko sa iyo. Yan na naman siya. Did you see that? Hayang ka na naman. Yan ang problema kay Ping eh. Siya nung hindi pa nga nag-iimbestiga, meron ka na kagad mga conclusion eh. Hindi pa pwede yun. Mamaya. Para kasi Boying Remulla din. Palagi na lang nauuna yung conclusion regarding on a matter that will be subject to the investigation of their committees or with that particular office. Una nang naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan ang mga alegasyon ng mga umano'y bagman ni Ko. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, duda si Panelo na may kahihinatnan ang Senate investigation. If you will follow the style of the Senate, huwag mo nang imbestigahan. Walang mangyayari dyan. Tinatago nila yung mga dapat na imbitahan. Di ba? They have not invited the former speaker. They have not invited. May nagsabi dito si Jerry Dolente, mananalo yan boss. Close na isip at pananaw ng karamihan ng mga tao. Maging ang mga OFW may engineer pa na OFW sa KSA na naghahamo ng pustahan 500k daw. Mananalo si Sara. Malabong manalo yan mga kababayan. Siguro may impeach siya. Yun yung pananaw ko dyan. Sa pangalawang pagkakataon, may impeach po siya sa Kamara. Yun yung katotohanan dyan mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, pwede kayo mag-unsubscribe sa akin pagka hindi na-impeach si Sara Duterte. Kasi biruin nyo ito na nga lang yung logic dyan eh. Kung nakakuha ng 54 na boto para ideklarang in substance yung mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte, ibig sabihin mga kababayan, nasa 52 na lang yung kinakailangang boto para makuha yung 1/3. So isipin nyo na lamang mga kababayan, doon po sa Kamara, yung 52 mga kababayan, kayang-kayang kuhanin na po yung sa majority. Maniwala kayo sa hindi. Yung 52 na kulang, kayang-kayang kuhanin sa majority. Kaya malaki ang posibilidad na ma-impeach po yan sa pangalawang pagkakataon dyan sa Kamara. Ano po? So anyway, tuloy pa natin. Saldico. Sinagot din ni Panelo ang akusasyong posibleng layo ng alleged Marines ang i-discredit ang International Criminal Court. Nangyari kasi ang press conference nila sa gitna ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Kahit naman lumabas yun after the hearing, ganun din naman ang consequence nun eh. Kasi kung totoo nga nangyari yun, talagang discredited sila. Para kay Panelo, mahirap pasinungalingan ang mga pahayag ng alleged bagmen. Kompleto yung larawan ng mga investigador ng ICC, kompleto yung luggage, pati pera, pati mga addresses, pati mga pangalan eh. Sabi ko, mahirap gumawa ng ganung istorya kung hindi totoo. Ayon kay Ayan mga kababayan sabi ni Panelo, mahirap daw po gumawa ng istorya pagka hindi totoo. Paano kung sabihin ko na nagsisinungaling si Atty. Baligod at nagsisinungaling yung 18 Marine mga kababayan o 18 dating Marine? Kasi kung titingnan nyo, dito pa lang sa interview ni Miss Jessica Soho, talagang bistado na. Diba, mismong interview mga kababayan ni Miss Jessica Soho o ni Ma'am Jessica Soho, talagang bistado na malala etong si Baligod. Eto, panoorin nyo. Sana hindi tayo makapiright. Okay na, pasok
kay Congressman Zaldico. Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Din kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then, nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. 'Di ba ito kung iisipin niyo mga kababayan, ang tingin po nila doon sa trabaho na nakasangkutan po nila ay basura daw po. 'Di ba? Tapos ang isa pa mga kababayan ay hindi daw po magandang gawain 'yan, sabi nila. At talagang natuklasan daw talaga nila na pera yung idinideliver na parte daw po mga kababayan na nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. At ang isa pa dito mga kababayan, sinasabi rin nila na kaya sila lumabas ay para masugpo na daw po ang korupsyon dito sa ating bansa. Ito na nga lang yung titingnan yung isa sa pinaka-logic dito mga kababayan ay kung talagang kinamumurian nila yang trabaho na yan, dapat una pa lang hindi na kayo naging kabahagi niyan. Di po ba? Dapat una pa lang hindi nyo na pinasok at hindi na kayo pumayag na maging tauhan itong si Zaldico. Ang isa pa mga kababayan, di ba dapat nung natuklasan ninyo na pera na yung idinideliver ninyo at marumi na yung ginagawa ninyo, di ba dapat umalis na kayo sa trabaho nyo? At saka dapat una pa lang nagsalita na kayo nung lumabas si Gutesa. O bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Kasi nga mga kababayan, merong tao na nasa sa likod po ng mga ito na kaalyado ni Vice President Sara Duterte, allegedly. So ngayon, eto pa, ituloy pa natin kasi dito bistado talaga ni Miss Jessica Soho na nagsisinungaling etong mga ito. I want to make it clear, ma'am, that they Yan. are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Sabi nila dito sa interview ni Miss Jessica Soho, hindi daw po nila kiniklaim at hindi daw po nila sinasabi mga kababayan na nakita nila na binigyan ng $2 million $2 million mga kababayan. Ito daw pong si former Senator Trillanes at hindi po nabigyan ng mali-maletang pera. Yun daw po ay narinig lang nila mga kababayan. Tapos ngayon, eto pakinggan nyo pa. Mark at saka ni John Estrada. Few moments later. Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nabibigyan siya ng pera. On the spot na interview, isang interview lang yan mga kababayan, isang interview lang yan. Bistado. Diba nung una sinasabi, hindi daw nila kiniklaim na nakita nila na tumanggap daw ng pera si former Senator Trillanes. Diba ng mali-maletang pera mga kababayan. Tapos dun sa sunod na, isang interview lang yan dun sa mga sumunod na tanong mga kababayan, sinasabi na nila na hindi lang daw yon. Hindi lang daw basta nag-meeting, kung hindi, nakita daw na tumanggap daw ng pera. Anong paniniwalaan natin dito mga kababayan kung dito pa lang sa unang interview sablay na? Di po ba? Huli na nagsisinungaling. Ito pa, tuloy pa natin. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Pero, di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, Saka akala siguro nila mga kababayan basta-bastang reporter etong si Miss Jessica Soho. Hindi nila alam mga kababayan na habang ini-interview sila, talagang nakamasid na sa kanila etong si Miss Jessica Soho. Kaya nga bistado mga kababayan ng kasinungalingan ni Baligud eh. 'Di ba? Sabi niya nung una, hindi daw nila kiniklaim. Wala daw pong nagsasabi sa kanila na nakita na binigyan daw po ng pera si former Senator Trillanes mga kababayan. Pero habang nagpapatuloy yung pagtatanong ni Miss Jessica Soho, biglang ipinasok mga kababayan na hindi lang daw basta nag-meeting doon. Dahil nabigyan daw ng pera etong si former Senator Trillanes. So paano sila nakakasigurado na nabigyan ng pera si former Senator Trillanes kung hindi naman nila nakita? Kasi nga hindi nila kiniklaim na nakita nila na binigyan ng pera si former Senator Trillanes. So doon pa lang, bistado na mga kababayan ng kasinungalingan. Kaya nga sabi dito ni Miss Jessica Soho,
yun daw pong naging pahayag ni Atty. Baligod at nung 18 ex-marine, taliwas daw po sa una nilang sinabi. Doon pa lang bistado na nagsisinungaling na. Kasi sa isang interview pa lang, paiba-iba na yung sinasabi ni Baligod at saka po nitong 18 ex-marine. Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan, eto pong inexpose ni Ramon Tulfo. Kasi sabi po dito ni Ramon Tulfo, eto basahin muna natin bago tayo bumalik ulit dito sa news mga kababayan. Sabi dito, ayon po kay Ramon Tulfo po yan, ayan o. Sabi dito, kung kahapon ay 10 na lang mula po sa 18 na nagpakilalang mga dating kasapi ng Philippine Marines ang dumalaw sa presscon ngayong araw, ay wala na ni isa sa kanila ang sumipot sa dapat sanay parangal na igagawad sa kanila. Sinabi ni United People's Initiative, UPI, Secretary Gerald Captain Ray Valeros at retired na nagtago na raw po or nagtago na raw ang nasabing mga Marines dahil daw po sa banta sa kanilang buhay. At ang isa pa mga kababayan, sinabi daw po ng Tweety Bird o ng resource person ni Ramon Tulfo na ganito. Pero sinabi naman ng aking Tweety Bird na umatras na ang nasabing mga nagpakilalang Marines dahil napagtanto nila ang lalim ng problema ang kanilang pinasok. Bukod dito, ay nabisto na rin na hindi talaga mga naging kasapi ng Philippine Marines ang ilan sa kanila. Samantala, marami rin sa grupo ang nahaharap sa iba't ibang kaso kaya sila ay natanggal sa kanilang trabaho mga kababayan o sa serbisyo. Isa lang sa dalawa ang maaaring dahilan. Sa di pagdalo, kulang na ang binayad or kulang yung binayad sa kanila o polpol yung abogado nila na si Levito Baligod ayon sa aking Tweety Bird. O ayan yung sabi dito mga kababayan, no? 'Di ba? Kasi kung mapapansin po ninyo nung una, nung nag-viral, yung paglabas nung 18 ex-marine mga kababayan na kasama na, ito pong si Defensor, di ba parang sasampu na lang ata sila. Tapos may parangal dapat sa kanila mga kababayan, hindi na po dumalo o hindi na sumipot, ito pong mga ex-marine. At sinasabi nga na nagtago na daw po ito dahil sa banta sa kanilang buhay. Pero ang sinasabi naman po ng source ni Ramon Tulfo, na talagang mga kababayan kaya po nagtatago na ito pong miyembro ng dating Marine ay dahil nga daw mga kababayan ay daron na kulang yung ibinayad sa kanila at napagtanto nila na malalim yung pinasok nilang problema. At the same time mga kababayan, nabisto na yung iba sa kanila ay hindi naman talaga miyembro ng Marine mga kababayan. At yung iba naman nabisto din na may mga kaso na kaya pala natanggal sa serbisyo. So doon pa lang makikita nyo mga kababayan na talagang nagsisinungaling. Ito pong mga ito. Tang isa pa dito, kung mapapansin nyo rin po mga kababayan, di ba sinabi ko sa inyo nung nakaraan pa lamang po na mapapatulad lang kay Gutesa yan. Magtatago mga kababayan hanggang sa ang gagawin ng grupo ng mga DD-set, papatay nila yung issue dyan sa 18 ex-marine na yan at papasakan na naman po ng mga panibagong issue. Yun po yung gagawin nila dyan. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, dito pa lang, bistadong-bistado na. Kaya tama rin yung sinasabi ni Ramon Tulfo about po dito sa paglabas ng 18 ex-marine na ito. Anyway, tuloy pa natin to. They would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime. Is he for assisting the ICC inspectors? Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa akin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime, kidnapping. Ayan mga kababayan, alam nyo, ito hindi na ako magtataka kung bakit malaki ang posibilidad mga kababayan na after po nung confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte ay pagtuloy-tuloy to trial yan. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang may kagagawan kung bakit si Duterte nadidiin ngayon sa dahig ay walang iba kung hindi yung mga taga-suporta niya at yung mga kaalyado po niya. Katulad ditong sinabaligod mga kababayan. Kasi hanggang ngayon pinapalabas pa rin nila na kinidnap itong si dating Pangulong Duterte
kahit hindi naman mga kababayan kidnapping yung nangyari. Di po ba? Maliwanag na kaya po siya na-aresto kasi may arrest warrant po siya. At maliwanag na dati pa lang sinasabi na po yan ni former President Duterte na talagang walang kasalanan dyan si PBBM dahil matagal na pong hinahabol siya ng International Criminal Court dahil po sa mga pananagutan niya. Ngayon naman mga kababayan, kung iisipin nyo po, kung ipagpapatuloy nila yung kanilang pinapalabas na kidnapping na ganyan, baka magulat sila na magtagal na si Duterte habang buhay doon sa International Criminal Court at hindi na po sila makalabas. At walang ibang pwedeng sisihin dyan kung hindi yung mga kaalyadong palpak. Ano po yung mga kaalyadong palpak ni dating Pangulong Duterte at yung mga katulad nitong sinabaligot. Alam nyo, napakabobo nung gumagawa ng script na yan. Diba? Saglit na tulungan, etong mga Duterte ipinapahamak pa nila lalo. Oo, yung gumagawa ng script na yan, yung pagpapalabas ng 18 ex-marine at yung pagpapalabas kay Atty. Baligod. Kasi hanggang ngayon pala, ang punot dulo lang pala mga kababayan kung bakit lumabas etong 18 ex-marine para patunayan pala na kinidnap etong si Duterte. Di po ba? At yung pera na ginamit sa kidnapping ni Duterte ay galing daw po do sa mali-maletang pera. So kung lalawakan nyo yung pangunawa nyo, yan talaga mga kababayan yung lumalabas eh. Diba? Kaya nila pinalabas yung 18 ex-marine para patunayan na kinidnap si Duterte at yung ginamit na pera para pondohan yung kidnapping kay Duterte ay galing doon sa mali-maletang pera. Doon pa lang makikita nyo, bobo na yung gumawa ng script na yan. Di po ba? Kasi mga kababayan, sa totoo lang yung ginagawa nilang yan, hindi po nakakatulong kay Duterte yan. Lalong nakakapagpadiin kay Duterte yan. Kaya nga wag na kayo magtaka kung bakit si Duterte malabong makalabas sa International Criminal Court dahil po yun sa kapalpakan ng mga kaalyado niya. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag po na nabisto ni Ma'am Jessica Soho, ito pong si Atty. Baligod at yung 18 ex-marine na nagsisinungaling sa mismong sariling interview pa po niya.